Open po sa Book of Leviticus, chapter 27, verse 30. Amen? So, the scripture said, 1/10 of what comes from the land, whether grain or fruit, is holy and belongs to the Lord. Amen? So, we are talking now about what God's give us bago tayo isnilang sa mundong ito. So, sinabi pa lamang sa Old Testament, lahat na nandito sa mundo ay from God. Lahat ng bunga, lahat ng mga lupa na yan na hindi na nakukuha ay sa Kanya lahat. Amen? Lahat ng mga bahagi na ito. Amen? Lahat ng mga binhi, ng mga mga pasahod natin, amen? Mga ating mga kayamanan na nakukuha, ating mga pananim na nabubunga, lahat po ay sa Kanya. Wala pong sa atin. Amen? Lahat yan ay dapat nakalaan sa ating Panginoon. Amen? So, pag sinabing lahat ay nasa Panginoon, amen? We are holding that makukuha din natin yung para sa Kanya. Dahil anak tayo ng Diyos. Sino anak na anak ng Diyos? Amen! So lahat po tayo. But this is yung utos sa Kanyang salita. Amen? Because God want us this thing na para ma-accommodate natin o makuha din natin yung ating mga needs and wants sa buhay. Kasi hindi naman pwede na uupo ka lang dyan kasi titignan mo lang yung ginawa ng Diyos. Pagkos, makakamtan mo din yan. Amen? So lahat ng ito, sabi nga sa Book of Acts na ginawa niya ito upang ipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matugunan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. In short, it's better to give than to receive. Alam naman natin yung iba na meron talagang pinanganak na dukha. Amen? At meron namang iba na bonus talaga, praise God, sa kanilang pamilya ay pinanganak silang marangya ang buhay. Amen? So lahat po tayo ay ginawa ng Diyos, so hindi po rin tayo pababayaan ng Diyos. He give kung ano yung kinakailangan mo. Kinakailangan mo hindi yung pangangailangan mo. Amen? Yung kinakailangan mo. So we need that, kung meron tayong sobra, financially, physically, at sa emosyon, amen? We need to give to others. Hindi lahat ng batayan naman ay pera-pera. Di ba? Kasi yung problema mo na sakit ay di po malulunas ng pera. Amen? At yung lunas mo naman ay di rin mapapagaling ng pera. Amen? So, we need to proud ourselves na buong puso tayong magbigay. Kasi lahat ng ito ay binigay ng Diyos at tayo ay tatanggap na lamang. Amen? Yun po ang nakaganda. So, we need to better give. Kung ano yung, marahin, may sobra ka dyan, amen? Ibigay po natin yan kasi para po sa Diyos yan. At hindi mo na talaga kailangan yan eh. Kasi nakakain ka naman 3 times a day, minsan 5 times pa. Kasali pa rin yung merienda at saka yung, pang kape-kape, di ba? Pang midnight snack, di ba? So, ganun din. Kasi bakit mo talagang nilalaan ang para sa Diyos? Kasi we trust in God's works. Amen? He will do whatever you want para ma-please ka ng ating Diyos. So, dapat i-please mo din yung ating Panginoon. Amen? So, by your trusting and building your faith. So, now, sa Scripture said, in the Proverbs 3:5, alam po natin yun. Natin na to. No? Trust in the Lord with all your thine heart and lean not unto thine your own understanding. So dapat, huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Bagkus magtiwala tayo ng buong puso sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng mundong ito para malaanan yung mga pangangailangan mo.
Amen? So dapat manalig ka. Hindi lamang sa sarili mo kakayanahan, kundi manalig ka sa kakayahan ng ating Diyos. That's why we need to trust God first. So mapalad po tayo dahil inuna natin yung kanyang iglesia at kaharian. Kasi alam natin, we need Jesus. Amen? Kasi siya yung daanan, siya yung channel ng pagpapala to sustain your needs, to sustain your problems, trials, to sustain everything na para makatayo ka, kapatid. Amen? So that's why God tests us in the book of Malakay 3:10. Amen? Sabi niya, hinahamon tayo ng ating Diyos. Subukan ninyo ang ating Diyos ang dalhin ang inyong mga ikapo sa kanyang iglesia. Amen? Ikapo, it means yung ika-10 bahagi ng iyong kinita annually. Amen? So, lahat ng doon na tinetest ka, meron ding promise ang Panginoon. Kasi sinubok ka eh. When you act sa kanyang pagtitest, meron siyang gagawin. Amen? He promised that kapag ito ay inyong ginawa, padadalhan kayo ng pagpapalang ibubuhos niya at wala kayong pagsisidlan. The way na tayo ay nagbibigay, yung tipong isang kamay lang binigay mo para sa Diyos, bagkus ibubuhos niya na 2 kamay na. Medyo pa nakaganan pa yung, di ba, yung damit mo. Hindi po natin, reality po yun. Kasi bakit? Hindi lamang financially ang sinabi dito, but physically. Wala ka naman sa physical, bagkus healthy ka naman. Wala kang high blood, wala kang diabetic, wala kang anong bahid ng sakit dyan. Yung iba nga, marami naman sila pera, di ba? Gabundok. Pero, nakahilata naman kasi masakitin, mayroong mga trials sa buhay, hindi makalabas kasi takot manakaw ang kanilang pera. The good thing is God is always protected to you. He will guide you sa anumang financially, physically, at maging sa emosyon mo, sa ginagalaw mo, sa pagsasalita mo. Kasi you trust in God. You priority the work of God. Amen? So, hindi po mawawala ng kabuluhan yung pagpunta mo dito. Kasi bakit? Natuto ka na sa loob, paglabas mo, magagamit mo pa. Meron kang learnings na makukuha. Ganyan ang pagpapala ng ating Diyos. Baka akala nyo, tithes and offering, pera. Kasi sa unang panahon, hayop po ang dinadala. At hindi lamang basta hayop yun kasi yun ang the best. Yun yung panganay. Yun yung pinakamataba. Amen? So dapat, pagpunta natin dito, ang heart natin i-prepare natin kasi yun ang gusto ng ating Diyos. Amen? So, when asking the tithes and offering, yung iba kasi nag-alinlangan. Diba? Nag-alinlangan sa kasi magkukulang na yung babayarin ko. Kulang, shortage na nga ako sa sahod ko. May utang pa. Di ba? We need na ati pong, tawag ito, isa-isip o ati pong medyo i-refresh natin yung ating pag-iisip. Kasi kung nagkulang ka nung wala ka pa sa Diyos, how much more na dapat meron ka dapat para sa Diyos. Kasi alam natin na in the Philippians 4:19, He will provide all your needs to His riches and glory. Amen? So, nagagalak po ang Diyos na pumarito tayo. Inuna natin ang kanyang iglesia at naway ibuhos sa atin yung papapala na pinangako ng Diyos. Amen? So, tayo po tumayo at ibigay na po ating mga ikapo.